All together sing, O Diyos, salamat po. Amen. Han mo ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dosa. Dahil sa'yo, Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong aking natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin na ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Atong mga offerings palihog. Atong tithes and offerings. Magampo ta dalaygon og buhi ng mga Dios dinhi gagabion. Daghang kayong salamat sa kagayunan nga makasimba mi, maka-celebrate mi sa mga Thanksgiving Sunday, maka-celebrate mi sa katapusang Domingo sa tibok bulan, Lord God, o sa tibok tuig. Nagpasalamat mig dako nga nakaabot meron buhi mi Ginoo. Makasimba mig, makaalagad mi ni Lord God. Thank you so much, Lord, sa mga pagsulay nga among naagian sa 2024 nga nagtabang namo nga malig-on mi Ginoong Dios. Nag-push namo nga mogunit mi diha kanimo Ginoo. Salamat sa opportunity to worship you tonight. Salamat usab sa opportunity nga makauli sa mga halad, ang mga tithes and offerings. Muhatag kami tungod kay kini, klaro nga naa sa imong pulong Ginoo. Ug nasayod mi Lord God nga dakong panalangin ang paghatag o Dios. Magpalambo pa ka sa buluhaton sa door of hope. Magpalambo pud ka sa mga maghahatag Ginoong Dios. Dili mi makabalos nila, ikaw ang mobalos nila Lord God ug panalangin Ginoong Dios. Bless ang panglawas, i-bless ang trabaho, negosyo. O panalangin kining magamit kini for the furtherance of the gospel. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Maminaw tag special number. By the way, salamat sa itong Thanksgiving offering. Makabayad na ta sa atong building plan. Amen? Salamat sa Ginoo, makabayad na sa itong building plan. Alright? Please be seated. Maminaw tag special number, please. Jesus, for you bring good news.
for me. Salamat sa gugma sa Dios. Amen? Kung naaman tay dako o perminting pasalamatan ang gugma sa Ginoo dinhi kanato. Amen? Let's all stand, please. Open our Bibles in the book of Jonah. Ha? Nagtuo mo humana mo. Diri ta mag-exam. Palihog og liso diri. Hard preaching. Jonah chapter 2 verse number 10. Jonah chapter 2 verse number 10. Nanamo sa amen. Jonah, Matthew, Mark, Luke, Jonah. Saro na di dumduman nga gitunan God. Verse 10, basa ta. Ready? Read. And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Dry land moment. Dry land moment. Let's pray. Heavenly Father, we thank you nining kagabion. Salamat Lord sa imong pulong nga gihatag o gibasa namo karong gabion na Ginoong Dios. Pray Father God that you would talk to us. Holy Spirit, amo kang gikinahanglan. Lord Jesus Christ, amo kang gikinahanglan. Dios Amahan, amo kang gikinahanglan Ginoo. Sa mong taliwala, Lord God, ikaw may magapasabot sa matag usa kanamo karon, tagaimig mga pulong, gahatag kadasig sa matag usa as we leave behind 2024 and as we enter 2025. Help us, Lord, to choose not to stay on our dry land. Help us, Father God. Tagay ko kaalam karong gabi unas pagsulti sa imong mensahe in Jesus' name. Amen. Please be seated. Dry land moments. Dry land moments. Hello? We know the story nga si Jonah nisupak sa kaubuton sa Ginoo, misakay og barko padulong sa Tarsus, right? Unya wala gitugot sa Ginoo nga matuman ang gusto ni Jonah. Usahay kita matinumanon man ta sa atong gusto. Sakto? Amen? Magtuman ta sa atong gusto, mo-insista sa atong gusto, nalimot ta nga mas gamhanan ang Ginoo kaysa ato. Magbase ta sa atong kanindot sa atong mga nahuna-hunaan, kanindot sa atong idea, atong gibugal-bugalan ang perfect nga idea sa Dios. Karon, wala matuman ang gusto ni Jonah. Tingala ingon ni Jonah, akin sa may magbuot nako, musakay kog barko. Unya, plite nimo, nabit ako'y plite. Kay makapaning kamot magitag atong plite. Pero dili kakapugong sa bagyo. Amen. So gilabay si Jonah, in short, ingna ni Jonah ang mga tripulante nga, sige, ilabay ko ninyo sa dagat. Gilabay siya sa dagat. Sa diyang gilabay siya sa dagat, dili purpose sa Ginoo nga patyon siya. Gusto sa Ginoo nga pakatunon siya og lesson. Dalaygon ang Dios og angay nga muimenta sa panahon nga wala tapatya. Nga gitagaan tag kalisod pero para di ay makakaton ta og leksyon. Amen. Og sa diha nga si Jonah naka-realize og nag-repent, nag-ampo, naghinulsol, nangigpasaylo sa Ginoo, nagig-istorya sa Ginoo, giistoryahan sa Ginoo ang isda. Amen. Og ang Bible nag-ingon, and the Lord spake unto the fish. Pagkagamhanan naman lang yun sa atong Ginoo, kay ang Ginoo makaistorya na itong Binisaya, ang Ginoo makaistorya in English, ang Ginoo makaistorya og Greek, ang Ginoo makaistorya og Latin, Romano, tanang dialect og language pwedeng maistorya sa Ginoo. Makaistorya pod ang Ginoo og inisda. Language sa isda, ang Ginoo god ni istorya ngadto sa isda. Nangibod ang isda. Oh. Walay libog ang isda, bugwak dahil na si Jonah. Og si Jonah, ingon ang Bible sa verse 10, and the Lord spake unto the fish,
And it vomited out Jonah upon the dry land. Sa uga nga yuta. This is beyond seashore, tungod kay basa-basa man ang seashore. Pero tigil siguro itong kusugang. Kaya dito mo gyud siya sa uga na gyud ni abot. Dry land refers to that which is not covered by water, of course. Ang literal nga meaning, nag-refer na siya sa yuta nga wala na tubig. Spiritually, it symbolizes, or dry land refers to the place where growth is slow. Amen? Di ba, kung mananom ka, mag-uol ka kung walay ulan. Maningkamot kang mabubuag tubig kay kung asa ang dry land, hinay ang tubo. Kung asa uga ang yuta, dili ideal nga tamnan nimo kay hinay ang growth. Dry land sometimes speaks of being stagnant. Sabot anang stagnant kana bang walay movement. Dugay na pero wa motubo. Gulang na pero mubo gihapon. Stagnant. No, dili ni physical, spiritual ni. Spiritual. Amen. Stagnant. Walay movement. When it comes to water, meaning walay movement. Patay ang water nga stagnant. Full of bacteria. It's a dead water. Stagnant. Sometimes it speaks of being stagnant. It speaks of loneliness. It speaks of being alone. It speaks of lack of joy. Speaks of dryness in life. Muna dry land. Nasabtan na nato ang premise ani nga mensahe. Now, ang matag usa ka nato muagi gyud og dry land. Ang tagsa-tagsa nato muagi gyud tag kauga. Amen. Maybe niini nga tuig sa 2024 niagi ka og kauga sa imong kinabuhing Kristohanon. Niagi ka aning slow of growth. Mo evaluate ka sa imong Kristohanong kinabuhi karong tuig 2024 murag hinay man lahi man sa 2023. Murag lahi man sa 2022 nga dasig man kay ko ato, init man kay kus pagpangalagad, daghan man kay kog nakabig ato murag karon murag maihap ra man. Karon murag sa una murag wa man kay koy kahadlok mo hatag trucks, wa koy kahadlok mo sulwining karon murag uga man kaayo. Dry land. Dry land. Na-experience nimo ang hinay nga tubo pero naalang ka. Ang technique ra gyud ayaw lang gyud ibta imong kaugalingon. Kay mamatay gyud ka. Kanang gamay gamot nimo nagpabilin diha, i-maintain lang gyud na. Rather than pulling out yourself, kay wa na hinuon kay kinabuhi. Amen. Dry land. Tingali, niagi ka og kinabuhi nga stagnant. This 2024, mura mag-slow ka, ayaw mura nag-move ba akong Christian life? Nag-irog ba? Naabay thrills ang akong kinabuhi? Mura mag-monotonous ra kaayo. Simba Domingo, buntag, simba gabi, simba Merkules, simba Bernes, simba nasad, balik nasad. Mura ka tuyok-tuyok naman akong kinabuhi. Pero is there any growth? Dili ba murag tubig ra ko nga molihok rag mahanginan? Kanang stagnant nga tubig, di ba? There is no life. Maybe naka-experience ka sa tuig 2024 nga daghan man ta kog kakuyog, pero why I feel being alone? Naay mga tao nga magminyo ko kay ingon gud ang Ginoo, it is not good for a man to be alone. Pero getting married does not mean you being not alone. Kaya naay mga nagminyo, pero mabati, gihapon nimo nga alone ka. Amen. Magbarkada ko kay dili ko ganahan nga ma-feel alone. But daghag amigo, naagyapoy panahon nga mabati nimo nga alone gihapon ka. Amen.
Lack of joy. Na naman ta. Nag-provide naman ang taog mga rason nga pwede tang malipay. Naghimo man tag mga activities ang mga church nga para maka-fellowship ta, pero why there is still a lack of joy? Dryness, kauga. It's like that the heat of the sun is scorching above your head. You feel irritation. Irritable ka. Like Jonah. You feel so impatient. Like Jonah. Murag sa una, taas kong pailob. Karon wala man akong pailob. Sa una, dali ra kong pagkataon. Karon di naman ko malipay. Dryness. Ang matag-usa na to, muagi anak. I tell you, dili lang ikaw, dili lang ako, kung dili tagsa-tagsa na to, di lang ta musulti. Kaya maulaw man ta nga, uga na data. Pero kay bawo ka, mas maayo ba yung musulti ka sa somebody nga kasaligan nimo? Kay pwede nga bubuan kag pulong sa Ginoo. Kay naarag yung tao, baya nga gamiton po sa Ginoo sa imuha. I tell you, don't take it so proud for yourself nga, di lang ko, wadi na sila makatabang na ko. You don't know. Kaya na yung mga tao nga, gamiton sa Ginoo nga makamata ka. Muna ako, mo-attend yung conferences, especially maminaw ko gwali. Kay, nagtuo ka nga, sakto na ka. Kuyaw ba ya, kaya nang maangay na lang ka sa dryland. Kuyaw kaya na. Nga naman, nagtuo man ka, dugay na ko ani nga sitwasyon, nabuhi ra gyapon ko, na-carry ra gyapon ako, na-manage ra gyapon ako, pero there is no growth. There is no joy. There is no fruit. You become unfruitful sa mong Christian life. Pero tungod kay dugay na ka nga sitwasyon, naanad na lang ka. Amen? For the past 2 years, doon ako'y dryness akong Christian life, pero sige lang, kumbati lang gyapon. Kay kanamay, sige lang, kumbati lang gyapon, pero gi-break ko sa Ginoo ni atong conference sa sangat. Nga naman, ang pulong sa Ginoo, maorag gyapon mo tubig sa nag-uga na tong kinabuhi. Ayaw gyud biya sa pulong sa Ginoo. Balik gyud mo na pag-conference dito sa sangat, wala pa gyud ako'y plano nga mo-attend, pero nagi something, you need to go there because you need it. Sige, maminaw lang gyud ka. Ayaw gyud biya sa oportunidad nga makapaminaw ka sa pulong sa Dios. Ayaw gyud biya sa oportunidad nga makabasa ka sa pulong sa Ginoo. Because if you are in your dry land, the Word of God is still the water that can refresh your soul. Ang pulong sa Dios, labas nga tubig, it is the still water that the shepherd provides to the sheep. Usahay mo samot ta og kauga, pero kay balo ko ta nga ang pulong sa Ginoo mo ay tubig, pero tuyoon na to nga mabiya sa pulong sa Ginoo. Amen. Baka kita mo nga mo send ko mga devotionals diya sa GC, basahan nagpaningkamot og basa. It could be the moment nga ang Ginoo mo tubig og balik sa nag-uga nimong Kristohanong kinabuhi. Di lang kay imong i-heart, imong i-like nya wa gibasa. It's dishonesty. You read it. Amen. Dili tanang devotional ako, gi-post nako diha. Once I post it, meaning God is telling me to post it to everyone. It means it's for you. Si Jonah nakaagig dry land moment. Number 1, the pre-dry land moment. The pre-dry land moment. Anong Chronicles na? Jonah chapter 1. Basta CH gani, chapter na, kay whole book may itong gistadihan. Alright. The pre-dry land moment. Ang pangutana, sa tanan bang kinabuhi ni Jonah dry land? Dili. Sa tanan ba atong Christian life, atong kinabuhi sukat na luwas dry land? Dili oy. Amen. Pero unsa may nahitabo nganong naabot man si Jonah sa dry land moment? Unsa may nahitabo before sa dry land? The pre-dry land moment, dunay nahitabo nga disobedience. Dunay nahitabo nga disobedience. Balik ta sa chapter 1, please. Kinsa gatoy papa ni Jonah? Ang mama ni Jonah? Ama, tay.
Joke ra na ha. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai. Paminaw mo. Kanang ang pulong sa Ginoo mutuhop pa nimo, dili pa na dry land. Nindot pa na nga moment sa kinabuhi kanang ang pulong sa Ginoo mutuhop pa nimo. Pero moabot gani ka sa punto nga sige na lang kagsimba pero ang pulong sa Ginoo di na motuhop. You need to examine yourself because you are in a dry land already. In the moment nga si Jonah gitawag sa Ginoo, the calling was very clear. The word was very clear. The instruction was very clear. It sunk down to the mind and to the heart of Jonah. There is no question. Jonah still can hear the word of God. Pero unsa may nahitabo nganong naabot man ang dry land moment because there was a disobedience that happened before the dry land moment. There is sin before dry land moment. There is disobedience before dry land moment. There is kanang rebellion before dry land moment. Ingon ang Bible sa verse number 2, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up. But Jonah, there is an opposition to the will of God that happened before the dry land moment. But Jonah rose up to flee and to Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa. And he found a ship and going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them and to Tarshish from the presence of the Lord. So unsa may nahitabo sa wala pa ang dry land. Ato ning bantayan, sa dili pa moabot ang dry land, dunay disobedience nga mahitabo. Sa wala pa moabot ang kauga sa imong Kristohanong kinabuhi, wala pa ka muuga sa imong Kristohanong kinabuhi, naay pulong nga imong gisupak. Naay sugo nga imong gisupak. Naay pulong nga wa nimo tahura. Munay gamot sa dry land. Amen. Naay something, naay rason because ang Bible nag-ingon, He is very concerned in the book of Psalms. The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen. He leadeth me. So ito, ingon sa verse 2. He leadeth me beside. He maketh me lie down. Ang tanong na ito nagbasa eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. This is God's desire for everyone. He maketh me to lie down in green pastures. There is no green pasture in the dry land. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Still waters is opposite to the dry land or the stagnant one. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Meaning, ang tinguha sa atong Ginoo nga dili ka mag-uga. Gusto sa Ginoo nga buhi ka, fresh ka, green ka, active ka, fruitful ka. Pero nganong naamay dry land, pastor? Because before sa dry land, dunay pagsupak nga atong gihimo. Disobedience leads to departure from the presence of God. Ang instruction sa Ginoo muadto siya og Nineveh, pero giklaro gid ni Jonah nga muadto siya og Tarshish. Og dili lang kay basta-basta gidescribe sa Bible makaigsunan nga nibiya siya sa nisupak siya sa kaubuton sa Ginoo. He departed from the presence of the Lord. But pasabot ni ana, ni-refuse na siyang makikistorya sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag niyag prompting. Ang Ginoo samtang galakaw si Jonah, padulong gikan siyang balay, samtang namutos si Jonah sa iyang bag, namutos siya o padulong siya Joppa. Ang Ginoo dili ba mo undang og istorya? Jonah, asa ka, Jonah? Kaya ba kung asa ka padulong, dili ba ka paingon og Nineveh? Nganong padulong man ka dito nga direksyon? Hey, asa man ka? Si Jonah dili ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Si Jonah gustong magtuman siyang gusto. Si Jonah gusto nga mabuhat sa iyang nahuna-hunaan niya. Jonah, asa man ka? Nganong kinala ka mo sa kay barko? Nga kanang Tarshish mo sa kay magbarko. Nineveh di man ka mo sa kay. Dili lagi. He doesn't want to listen to the word of God. Ganaman, he departed from the presence of God. Dunay nahitabo sa moment siyang kinabuhi nga di na siya ganahan maminagwali, di na siya ganahan mamina og tambag, di na siya ganahan mo basag Bible, di na siya ganahan mo ampo, di na siya ganahan makikistorya sa Ginoo, kay gusto na siya nga siya'y magbuot og ang iyang pagbuot mo'y matuman. Before sa dry land,
dunay disobedience nga nahitabo. Og ang disobedience nga nahitabo ni lead kang Jonah nga mopili nga bahala na lagwalay Ginoo basta di lang kumutuman sa pulong sa Ginoo. Nga dili ra ba ta pwedeng magkinabuhi nga walay Ginoo? Number 2, disobedience leads to a discipline from God. From God, nanay from God. Disobedience leads to a discipline from God. Ayaw gyud baya og kalimot nga bisag unsa nato makaigsuunan kakusgan kunuhay, ang Dios kaya gyud nga mo disiplina nato. Kaya gyud niyang disiplinahon ta. Chapter 1 please, verse number 4. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Was like to be broken. Ang naghimo sa Titanic ngadtong 1960. Dili malimtan sa kalibutan hangtod karon naingon siya, even God cannot sink this ship. Even God. Bisan pa ang Dios dili makahimo sa paglunod niini nga barko. Sa permirong paglawig sa Titanic, giprove sa Ginoo nga mas gamhanan ug mas dako siya sa Titanic nga barko. Muna karon nga naay sila gihimo nga mas dako pa sa Titanic, gi-interview ang naghimo, wala lang siya mosulti. Nga naman, walay dako nga dili kayang bungkagon sa Ginoo. Our God is powerful. Og nagsalig siguro si Jonah nga dako kining barko, kaya ra ni linaw ra ang panahon. Pero ang Ginoo makapadala og bagyo para disiplinahon ta. Munang atong ampingan nga dili ta padadaan og bagyo. Kung kana nga bagyo pagsulay okay lang, pero kung kana nga bagyo disiplina lisod na. Amen. Kaya ang atong Dios, Dios nga mahan nga balaan og matarong mo disiplina sa iyang mga anak. Mo disiplina. Tanan ta palihog Hebrews chapter 12 verse 6. There is a discipline. So dunay disiplina nga nahitabo sa kinabuhi ni Jonah. Nganong nagkinahanglan magdisiplina, gahi magulo. Nganong nagkinahanglan magdisiplina, magbuot man siyang kaugalingon. Nganong nagkinahanglan magdisiplina, di naman mubuhat sa kaubuton sa Ginoo. Muna nagkinahanglan disiplina, same to us, sama usab kanato, kung maabot sa punto nga gusto natang mutuman sa atong gusto, di natang mutuman sa gusto sa Ginoo, makaagitag mga disiplina. Amen. Hebrews 12:6, the Bible says, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son of whom He receiveth. Verse number 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. And for what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastening, whereof all partakers, then are ye bastards and are not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which correcteth us. Meaning, discipline is correction. Discipline is correction. Discipline is redirection. Kay nakita sa Ginoo ang atong padulngan ug ang atong desisyon dili na mao mo nang padadaan kag sakit, padadaan kag bagyo, padadaan kaniya himuan kaniya rason nga mobalik ka sa agi. Pero dili sayon. It would not be easy. Lagi kay wala man gud nato makwenta. Nga dili na gyud ta kinahanglan untang moagi para padadag bagyo. But it would not be easy. But if you and I had to go through that kind of discipline, just not to forget the ways of God, himuon gina sa Ginoo. Verse number 9, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, which we gave them reverence. Shall we not much rather than be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Ang disiplina gituyo sa Ginoo kay gusto sa Ginoong magkinabuhi og mag-maintain ta sa pagkabalaan. Musulod ganita sa mga dalan nga dili na mo resultag pagkabalaan, wiktan ka sa Ginoo. Latiguhon ka sa Ginoo.
Pero dili na pampatay, pero sakit po na. Amen. Sakit. Dili na pampatay, pero sakit na. Dili na ma-imagine sa uban nga wako sila, kasakit na tingali ikaw, di po ka kabalog, buhion pa ba kag dili. Pero gi-allow na sa Ginoo kay kakita siya sa imong gipadulngan nga mas makamatay nimo. Mas makadaot nimo. Morning nahitabo before sa dry land. After sa dry land, after niining disobedience o discipline na hitabo, si Jonah nagampo. Naghinulsol. Sa book of Jonah chapter 2. Nagampo siya. Mora mong yun eh. Paminaw mo na ako. Paminaw. Karon, paminaw. Basin naa pa ka sa moment of disobedience karon. Wala pa sa moment of dry land. Basin naa pa ka sa moment of disobedience nga di ka ganan maminaw sa pulong sa Ginoo, gusto ka mosupak sa pulong sa Ginoo, wala pa ka sa moment of discipline. Paminaw, listen. Ayaw paabuta nga disiplinahon ka kay wala kay enough nga calculator sa pagkwenta unsa kasakit ang bunal sa Ginoo. Ayaw paabuta. Maybe naka sa moment of disobedience pa karon nga naa pa ka, you are still going to Tarsus, or maybe naka sa imong Joppa moment nga nagsakay ka, nagpaabot ka sa barko, or na, maybe naa ka diha nga way sa imong kinabuhi nga nihinay-hinay kag sibat sa kaubuton sa Ginoo. Nihinay-hinay kag sibat sa pulong sa Dios, nihinay kag supak sa pulong sa Ginoo. Moment of disobedience. Ang next sa moment of discipline. Pero hangyo ko nimo igsuon sa dili pa ta mo intra na ining 2025. Ayaw paabuta ang moment of discipline. I tell you, dili sayon. Niatay mga igsuon diri nga makasulti na, moingon ayaw na lang. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Tinod. Amen? Na ako'y papa nga makasulti, ayaw sulayi nga disiplinahon ka sa Ginoo kay lisod. Ni ata dire makaingon nga, ayaw sulay ang Ginoo. Nganong muagi magkagdisiplina nga pwede magtinarong. Amen. Dayon naghinulsol. Now karon ni ana ta padong sa bridge, na nasa sa bridge padong sa point number 2. Nakaabot si Jonah sa dry land because he repented. Amin mo? Kay kung wala maginulsol si Jonah, kung nagpataas gyapon sa garbo, bisag tuan na siya sa ilalom sa tiyan sa isda, pwedeng dili na siya ibugwak. Kareles na, anak? Kung si Jonah nagpagarbo pa siya, nasuko pa siya sa Ginoo sa ilalom sa tiyan sa isda, pwedeng di na siya paghawson sa tiyan sa isda. Pwede siyang di na siya ibugwak. But pasabot, number 2, the purpose of dry land moment is restoration. The purpose of dry land moment is what? Restoration. Buot pasabot kaning dry land moment ng kaigsunan, dili ni kay maayo ka, kundi naluoy ang Ginoo nimo. Dili ni tungod kay kanang wala na ilaing tao nga makuha ang Ginoo gawas nimo. No, dry land moment is restoration. Dry land moment speaks of the mercy of God. Dry land moment speaks of the second chance in life. Pero dili ni mahitabo kung dili ka moagi hinulsol. Tingali na ka sa discipline moment. Kung di ka mag-hinulsol karon, moditso ka. Di ka mag-agig dryland moment. The fish was provided to swallow Jonah because God is merciful. Maluluyon ang Diyos. Maluluyon ang Diyos. Nalipay batang atong Diyos maluluyon? Ayaw ka abusari. Kung naa ka sa ilalom sa tiyan sa isda karon sa imong kahimtang, pag hinulsol, aron iluwa ka sa Ginoo, aron tagaan kag laing chance. Because dry land moment is restoration. Dry land symbolizes second chance. It is in the dry land moment we must appreciate God's mercy the more. Lord, salamat nga natugpa pa ko sa dry land. Kay kung basahon nimong chapter 2 sa book of Jonah, gitestimony niya unsa iyang kahimtang sa wa pa sa lamya sa isda nga nahimo niyang habol ang mga seaweeds, nahimo niyang higdaanan ang mga sagbot sa kadagatan, naabot siya sa tiilan sa mga bungtod, nisag asa na lang siya niadto. Kana imagine sa lawas si Jonah pagkadaghan siguro samad sa sisi, pagkadaghan siguro nga burot-burot na niadto, katul-katul na niadto, pero silang gilamoy siya sa isda. That was to rescue Jonah.
Amen. Dry land means the forgiveness of God. Ipasaylo ka sa Diyos. It means the mercy of God. Nakasa mong dry land karon? Naguna-huna lang ka, ngalayo ang Ginoo nimo, pero sa tinuod lang, gikaluyan ka sa Ginoo. Uga ka, wala kay growth. Ayaw ba yung kalimot nga ang Ginoo nag-ingon, ang walay bunga, putlon. Pero nga naman, nga wala man kay bunga, wala man kaputla. But pasabot, gipalangga pa ka sa Ginoo. Kitagaan pagkag-chance sa Ginoo. Niadto ang usa ka amo sa nagtanom og fig tree og naingon, pila na mo ko katuig, tulo na mo ko katuig, gabalik-balik aning imong gitanom, akong gipatanom nimo wala may bunga, ato na lang ning putlon, why cover it the ground? Nganong ga usik-usik ra man kag vitamin sa ground, kasi sige ka aning trabaho niya pag way bunga, ato na lang ning putlon. Og naingon ang nagbantay, sir, pwede tagaan ko nimo og chance sa katuig, ako ning i-cultivate, ako ning adobunuhan kay basig mamunga. Sunod na imong balik sunod tuig, kung wala gyud bunga ayha para to putlon. Basin karong tuiga, kitagaan kag chance sa Ginoo. Kay putlon baya ang unuseful? Putlon baya ang unfruitful? Putlon baya, klaro baya kina sa John chapter 15, right? Ang laya, uga baya na? Laya nga sanga? What is it good for? It is good to be cut down and be burnt. Isugnod na. Amen? So, ayaw o pasagdi, paminaw pag ayaw pasagdi ang imong kinabuhi nga mag-uga. Ayaw. Kaya ang uga, dili na fruitful. Ang uga, dili na sa ideal sa Kristohanong kinabuhi. Kung naa ka sa uga nga moment karon, i-appreciate ang kaluoy, ang grasya, ang gugma sa Dios nga giatiman pa ka. It means God is still gonna use you. It means a what? Second chance. Kinsa ninyo dito ganahan kag second chance? You love second chance. Kanang word nga second chance. Ako, God is not just a God of second chance. He is a God of many chances. Pasalamat ta nga atong Ginoo maluluyon nga mahagba ta, madagma ta, mapakyas ta, naar gid ang Ginoo, mudawat nato kung mobalik ta. Pero walay dry land nga nahitabo kang Jonah kung wala siya maghinulsuloy. Katong moment niya sa tiyan sa isda, kung wala to, pwede na to dili siya ibugwak. It means also deliverance and safety. In the story of the Exodus, God parts the Red Sea, allowing the Israelites to cross on dry land. Amen? Dili day tanang panahon ang dry land, bati gid og meaning, kay kanang dry land, this signifies God's power and protection. Kay paghiwa sa Ginoo sa dagat, nauga man ang yuta. Aron makayatak sila sa dry land. It means restoration. It means deliverance. It means salvation. Kay balo ba si Jonah? I hope nakarealize si Jonah nga ang isda, dili tumoy mulamoy niya, motoy niluwas niya. Ayaw pa ka-realize ta nga kung naa ka sa imong dry land karon, but pasabot gikaluyan pa ka sa Ginoo kay nakaabot pa kag dry land. Amen. Similarly, when Joshua leads the Israelites to cross the Jordan River, God stops the river's flow so they can walk on dry land. Dry land. So kitang tanan mo agi tag dry land moment. Balikon ako ang dry land meaning restoration. So naa siguro ka sa level sa imong karong Christian life, nga murag uga ka, nagbasa nimo sa Bible, murag wa mo koy masabtan. Luya ko, simba ka, murag wala kay gana sa pagsimba. Hoy, lamay imong pagsimba. Ayaw pabilin diha. Kana ikatulong punto. Kung magpabilin ta diha na, di kag-aris third point. Number 3, the procedure to get out of the dry land moment. You want to get out of the dry land moment? Amen? Gusto ba mong mugawas sa dry land nga moment? Dili man maayo puyan ang dry land. Ang Africa, malingaw ko sa mga missionaries dito kay lingaw kina to mga Filipino missionaries kay ang mga Africans dali kay silang ma-discourage nga motanom sa ilang yuta kay uga man gud kaayo. Di sila katanom og mga utanon bati kini diri. Muna nga maglisod gid sila kay
Bati man kayo, pero ang atong mga missionaries dito, maayo kay sila mo cultivate sa ilang backyard, kaya itong baya og yuta, pero uga lang yun. Ang atong mga missionaries, si missionary Catalinio, nalingaw ko niya, kaya nag-video-video, nag-picture sila, na dito silang luyo, silang giabangan, gikuralman, nagtanom og kamunggay, kamuti, tangkong, alugbati, sigig bubo kada buntag, bason gyud ang tubig, bason. Di karon, dako na kayong garden ang ilang luyo, ingko pastor, buhi gyud ang Pinoy bisag asa. Kay bisag kaang tamnan kuan kamunggay. Dili maayong puy-an ang uga ngayuta. Kay di ka katanom, di ka kapatubo. Listen to me, Kristohanon. Niining kagabion kung naa ka sa imong dryland moment, di ka katubo anang nga moment. Istamina mo na ko. Kung naa ka sa imong dryland moment, di ka ka-grow o di ka magbabungahon, dili ka mutubo, dili ka makaagak sa uban, munang tindog diha, ayog pabilin diha, kay ang Diyos doon ay plano si magkinabuhi, ang Diyos gustong gamiton ka, gustong magbabungahon ka, gusto sa Diyos nga mamultiply ka, pero ikaw ang mo desisyon, nga mo tindog diha sa imong dryland, go to Nineveh, obey God. Unsa may procedure? Sa chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. I like verse 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. Woo! Kanindot nga for the past and for the few days, for the pila ka higayon nga nagbungol mo sa Ginoo. Nabot na ba sa punto nga ikaw nakigbungol sa Ginoo, ang Ginoo nakigbungol po nimo? Ang imong pag-ampo, mura maglamoy sa tuko. Ginoo, murag wa man kaabot sa langit. Pero what a blessing it is nga ang Ginoo mo balik nagpagig-istorya. Kapila kahigayon sa akong kinabuhi. I was saved in 1996. Kaning kinabuhing Kristohano, mura nag roller coaster. Amen? Ana rin ang kinabuhi sama sa ligid nga nagatuyok. Di ba? Usay, nakasbabaw, nakasakilid, nakasilalom, pero di ka pwedeng mabiya sa Ginoo. Kaya kung mabiya ka sa Ginoo, luoy kay ka. I have gone through a lot of dry times in my life, even sa akong pagpamastor. Pero kabaw ka, usa sa kanindot, no? Kaya nagpastor, magugo. Usa ka blessing nga pastor ko, moingon mo ko nga Lord, pastor ko Lord. Di ko pwedeng way devotional. Di ko pwedeng di mo ampo. Di ko pwedeng di ko magtuon kay magwali. May kong Ginoo, Lord, buhi ako, balik mo na nga. Blessing ni nagpastor ko eh. Kung wa kay duty para sa Ginoo, mura mag-imong pasagdan, imong gagalingon. Karabit ako, membro rabit ako, abit ako gihimo, di rabit ako mapiktahan ang simbahan. Dili ang simbahan, ikaw, imong pamilya. Nindot kayo nang nakakay responsibility kay mga Lord Pastor ko, di ko pwedeng magluya-luya, Ginoo. Pero amahan man ka, inahan man ka, membro man ka ani nga simbahan, discipler man ka, hello, nagdala man kag Bible study, soul winner man ka, naaman kay mga anak giatiman, naaman kay mga bata sa area nga tudluan, di mo pasagdan imong kaugalingon. Kilisod kay nang nagkusinero ka, unya wa ka kakaon sa mong giluto. Kung sa'y lami atong manok kanina? Wala naman, kaya na may nanungkab dito. Hindi rin ba mailan, kaya kamaon naman gid sila, manghugas naman gid humagkaon. So wag ko kabalo na nangaon. Limpyo naman kayo. Pero, ang buto kong pasabot, kung naa ka sa imong dryland moment, tindog diya. Now listen to this. This is very important. God cannot bring you to your Nineveh until you decide to do so. Ang maabot lagi, wala ma-imposible sa Ginoo, pero di naman po niya beyond practicality. Lisod naman bugay, ibugwa ka sa isda, gikan sa baybayon, ngadto sa Nineveh. Paminaw. God cannot bring you to your Nineveh. I don't know. Nakasabot na siguro kung saan ang atong Nineveh, di ba? Si Jonah na si iyang Nineveh. Ang iyang Nineveh, mo na lugar nga gitawag sa Ginoo. Ang imong Nineveh, ang butang nga ipahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di ka pwedeng moabot sa Nineveh nga ibugwa ka sa isda dito
gawas kung ikaw may mo desisyon nga mo tindog diha nga gayaka kasi mong dryland. Hello? Revival does not come if you won't leave your dryland. You are not meant to live in the dryland. You are not meant to stay in your dryland. You are not meant to put a house or to build a house in your dryland. No. Mubangon ka diha, maunang sa uga kagibutang kay ma-irritate ka sa dryland, ma-frustrated ka sa dryland, dili ka makaangay sa dryland, maunang kuha, kinahanglan ka mo desisyon. Amen. Dili kay butang sa Ginoo sa komportableng lugar sa panahon nga kinahanglan kag disiplina. Dryland yun na. Kaya makarealize ka nga nagkinahanglan kag Diyos. You have to decide and get out from that dry land of yours. Unsa may buhaton, pastor, para maka-hawas ko sa akong dry land. Are you ready? Hello? Basin naamo karon sa, pastor, wa man ko sa dry land, na ako sa baha. Lisod na. Somehow, mudunggo ra gyud gyapon ka. Letter A, get up from your dry land. Chapter 3, verse 4. Get up from your dry land. Chapter 3, verse 4. Nana mo sa amen? Nana mo diha? So, verse 3, chapter 3, verse 3. So, Jonah, what? Arose. Dili pwedeng ang isda pa'y muguyod niya sa Nineveh. Amen. So Jonah arose and went unto where? Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days journey. So si Jonah, una sa tanan, he got up from his dry land. So kung nabati ni mga kagalingon nga naa ka sa kauga, naa ka sa stagnant, naa ka sa loneliness, naa ka sa pagka-alone nimo or walay kalipay, barog diha. Kabalo magag-asa ka malipay. Kabalo na magag-asa ang saktong lugar asa ka dapit. Nganong kapabilin man ka diha nga kabalo man ka. Nya moingon kay walay bitaw kabalo man ko ana, pero nganong nagpabilin man ka diha? Ang Bible nag-ingon, ang usa ka matarong nga tao, madagma man sa makapito, pero ubangon sa pag-usab. Kaya dili normal ang utok sa tao, nga nadagma diya sa karsada, nagligid-ligid na hinoon. Ubangon guna siya. Amen. Get up from your dry land. Letter B, go and do what God had called you for. Go and do what God had called you for. Buhata, ug ang Bible nag-ingon sa chapter 4, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried, misinggit si Jonah, and said, yet 40 days Nineveh shall be overthrown. So si Jonah, wala siya lang gihimo, wala siya nag-shopping, wala na siya naglangay-langay, wala na siya na istorya pagdaghan pa, kung dili, gibuhat niya ang gisugo sa Ginoo. Simple tonight. Gusto ka makabiya diya sa imong dry land, buhata ang gisugo sa Ginoo nimo. Kay matag usa nato dunay sugo ug dunay istorya ang Ginoo, dunay bisyo nga pabiyaan, dunay kinaiya nga ipatangtang o dunay buluhaton sa simbahan nga gusto niya nga moapilta, pero usahay nagsigit ugma na lang, sunod na lang, di lang sako, hangtod na tapos na ng tuig 2024, wala kita maka-involve. Pero pwede ba nga karong gabi una moingon ka, Lord, as I enter 2025, mutindog ko sa akong dry land. Kay murag na nimaho ng banig ni akong dry land. Letter C, seek God. Seek God. Pangita ang Diyos. Ayog barog, ayog pabilin diha sa imong dry land. Kay walay mo sprout diha. Sa dry land, dili mo sprout ang faithfulness. Only frustration, irritation, impatience. Kabantay ka? Sa panahon nga naata sa uga, irritable ka. Impatient ka. Dali ka masuko sa way hinungdan. Uga man ka. Amen? Nya ganahan ka mo pabilin diha nga mapektahan man ang imong mga anak. Ganahan ka mapabilin diha nga mapektahan man ang kauban sa simbahan. Unsa man ni siya nga di man tana sa ingon anak. Ayaw pabilin diha kay walay laing mo desisyon ikaw. Walay laing mo desisyon nga mo tindog ka sa imong dry land kung dili ikaw.
Muusugot ra ba ka nga mo tapos sa sadang 2025 sa sunod tuig mao ra gyapon imong kahimtang. Dili ko mosugot sa akong kahimtang. Nga naman gusto ko nga gamiton ko sa Ginoo. Gusto kong magbabungahon ko. Gusto ko nga buhi unya malipayon kalisod na nang buhi unya nagkurog-kurog. Buhi unya nagkawil-kawil. Delikado ba ya nagyawa mo mabuhi na to? Seek God. Lord, thank you for not leaving me in my dry land. But I know this is not my place. I am not meant here. Psalm 42. Psalm 42, verses 1 to 4. Are there? As the heart panteth. Kanang heart, ito'y na sa usa. Lagsaw. Kasi nito nakaila og lagsaw or usa. Deer. Do a deer, a female deer. Itoy, heart. Sama kuno sa itoy sa lagsaw, kanang word nga panteth, kamantay kag iro nga giihaw. Naghingal sa kauhaw. So ingon siya, sama sa itoy sa usa nga naghingal sa kauhaw, nangita og unsa man? Tubig. Kaya ang tubig makabasa sa uga. Ang tubig makabuhi sa patay. Ang tubig makalimpyo sa hugaw. Ang tubig makatagbaw sa kauhaw. Nindot ang tubig o ang tubig ang pulong sa Ginoo. Ang tubig si Jesus Christ. Ang tinubdan sa tubig ang Biblia nga imo mismong gikuptan. Yun ang Ginoo na ara gyud na diri, wag gyud ka mo tumar. Sama kuno ni ana, ingon siya, so my soul panteth after thee, O God. Sama sa usa ka itoy sa lagsaw nga nagpangita, nagdagan, naghingal, nangita og brook, nangita og gamayng sapa, at least man lang makainom. Dunay story niini sa kabukiran sa Saudi Arabia, dunay ka na mga kanding mukatkat nagbakilid. Nya dito sa bakilid kay sa wilderness, mangita na sila stream of water sa punuan sa mga kahoy, kay na may mga kahoy nga motubod para lang makainom sila, makatilap sila og something basa. Kay dili maayo ang kinabuhi nga uga. Ang tutunlan nga uga. Amen. Nagkinahanglan kang mabasa. Ug ang mabasa ni mapulong sa Dios. My soul thirsteth for God. Namina mo sa yung nagtanaw mo sa yung Biblia? Giuhaw ba ka sa Ginoo? Sugdi karong kadlawon. Hilaki ang imong kauga. When was the last time nabasa imong mata sa paghinilak? Nga Lord, giuhaw na ko nimo Ginoo. Gimingaw na ko nimo Ginoo. Giuhaw na ko Lord o gimingaw ko sa katamis every time nga magdevotional ko nga lami kay mong pag-istorya sa ako, dugay-dugay na to. Dugay-dugay na to. Murag naangay na lang ko mabasa. Okay, balaan na kay ko. Amok siya ka na. Busunod na ko rin. Taa mo ha. Balaan kay ko. Balaan na kay ko. Kaya naka-note naman ko murag sumpay sa verse. No. Here. Bas-anig balik sa pulong sa Ginoo. Pangitaa ang kabasa sa pulong sa Ginoo ug katami sa pulong sa Dios. Kay maunay mo balik og kabuhi nimo. Dili ka mabuhi, kabuhion gyud ka. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, where is thy God? When I remember these things, sa diyang nakahinumdum ko, nakadungog ko sa ilang mga pagpanglutos, pagdaog-daog, ganako, I pour out, here is the step, listen, I pour out my soul in me. Kanus aka last nga nagpuga sa imong kaugalingon sa Ginoo.
Kanus aka ni utong og nihilak nga, Lord, what is happening to me? Dili ni mao ako, dili ni mao sa una, Lord. Kanus aka katapusang nagpuga sa imong kagalingon. Kanus aka katapusang mihilak sa imong sitwasyon. Kayo sahay na ata sa denial stage nga gipatuo na to mga tao nga okay ra ta, pero you know inside that you are not right with God. You know inside that you are dry. You know inside that you are in your dry ground. Kanus aka ingon si David, pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God. Nikuyog siya dito sa balay sa Ginoo. Salamat ta nga ni ay balay sa Ginoo. And sa Dios ang himaya. Salamat mo nga ang inyong pastor mutudlo pagpulong sa Ginoo. Salamat nga inyong pastor dili negosyo ang itudlo sa Sunday school unsaon paghimog sabon. Kaya na ay mga Sunday school, tudluan na mga membro, unsa paghimog sabon, unsa paghimog shampoo, unsa paghimog toyo. Pwede man na, pero nga nung Sunday school man. Di pwede, Sabado na ito na praktisan. Wa na yung kay ikatudlo, kay base ng pastor na apo sa dryland. Wa na klaro ang wali. Mangutana ko ninyo, klaro pa mga atong wali dire. Klaro pa mga sa pulong sa Ginoo. Pasalamat ka nga niya ka nga church. Amen. Kaya tell you, dili man sa pagtandi, pero naay mga kasimbahanan nga, ang mga membro, kanus ama may makadungog og wali. When I preach to some other churches, makingon, pastor, ikaw mo'y pastor na ko, manhig ko simba, di ko perminti, nga naman. Lisod kay diri. So, ni Sister Ellen sa pastor, og ari ka rin magpastor, magbamembro gyud nimo. Tingali wala lang ginakapakaon po sa ilang kalag nga maayong pagpakaon. Dili mas pagtuboy pero sa Dios ang himaya na ay mga kasimbahanan nga walay klarong pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Nga okay na nilang lingaw-lingaw sayaw-sayaw kanta-kanta pero wala gyud dulot ang pulong sa Ginoo. Amen. O ganayon siya, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God. Listen, with a voice of joy and praise, with a multitude that kept holiday. Pug-ay mo gagalingon sa Ginoo. Adto sa simbahan, pangitaa ang Diyos. Hilaki ang imong kabugnahon. Ayog uyon, ana Lord, this is not right. Uga kay ko, dili ni. Mas stagnant o mababagan ang akong effectivity. Kaya effective ka, potential ka, pwede kang gamiton sa Ginoo. Pero kung ikaw may mo desisyon nga magyaka ka sa imong dryland, di ka magamit sa Ginoo. Kaya ang imong calling, tuas na nibi. Ang iyang instruction, tuas na nibi. Do not stay on your dryland moments. Magampo ta. Soul stand. Heavenly Father, we thank you for this evening. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Jonah nga naghatag ka na mo, Lord, og instruction. Naghatag ka na mo, Lord, og rebuke sa mong kinabuhi. Nga sama kang Jonah, Lord, muagi po dahil mi o mga dryland moments. Father, I pray, tabangi kami, Ginong Diyos, nga kung unsa may mga hinungdan sa among drylands, paselo ami, Lord. Wala ko masayod kung kinsa karong gabion na naa sa disobedient moment, disobedient nga moment. Tingali, ang uban namo naa sa discipline moment. Ang uban siguro naa sa dryland moment. Lord, help us to get out of our dryland. Help us, Lord, to go, to stand, to make a decision nga dili may magpabilin sa among dryland. Lord, as we enter 2025, hikapa ang kasing-kasing sa imong mga anak karong gabiuna. Nga mohimo sila desisyon, make your word clear once again to them. Pag-iistoryahi sila in second time, third time, fourth time, Ginoo. Nga dili silang magbabilin silang ugang nga kahimtang. Pangayoon na mo ni mo, Lord God, nga init mi nga masulod sa 2025. Please, Lord, Holy Spirit, maglihok ka. Papahuwa sa tanas. Tabangin mga membro karon in Jesus' name. Dos tubangan palihog. Dos tubangan. Pag-istoryahin Ginoo. Susiha karon gabiuna kung unsa imong dryland. Unsay rason nga naakas kabugnawon. There is sin before the dryland. There is disobedience before the dryland. There is rebellion before the dryland. There is opposition of the word of God before the dryland. Isulti na sa Ginoo og inang Ginoo, Lord, forgive me.
Pasaylo ako, Lord, nga gipili nako magpalayo Ginoong Dios. Karon gusto ko mo balik. Gusto kong kainit. Gusto kong kadasig. Gusto kong magbabungahon sa akong Christian life. Gamita ko, Ginoo. Inita pagbalik. Ningali karong gabi una, nakay problema sa pagbasa sa iyang pulong. Nakay problema sa pag-ampo. Ayog pabilin diha. Potential ka. Gamiton ka sa Ginoo. Precious Father, we thank you. Karong gabi una, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pulong. Pray, Father God, nga ikaw maghatag og strong conviction sa imong mga kanakan. Nga dili may magpabiling sa mong dry land moment. Kapang kasing-kasing sa mata ko sa. Importante kay Lord ang among maayong relasyon diya kanimo, Ginoo. Maayong fellowship diya kanimo. We want to be useful. We want to be fruitful. Kuha kami sa mong dry land. In Jesus' name. Amen. And the people said, Amen. Let's sing one song as we close this evening service. Balik-balikon ko ang pagdaig kanimo. Amen. Verse 1, all together sing. Walag yo'y makasama sa kaayo mo, Ginoo. Kay gibayran nimo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan. Dayigon ko gayod ang imong ngalan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Diligyod ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kag kaluwasan sa mga sala ko. Daigon ko ang ngalan nimo. Samtang may kinabuhi pa ako, o Ginoo, diligyod ko mohonong sa pagdaig kanimo. Awitan ug halaran ko ang imong ngalan. Tungod kay maayo kakanako, Ginoo. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Diligyod ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kag kaluwasan sa mga sala ko.
Daigon ko ang ngalan nimo. Back to chorus sa kapela. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Diligyod ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kag kaluwasan sa mga sala ko. Daigon ko ang ngalan nimo. Daigon ko ang ngalan nimo. Amen. Nagungyang si Brother Ago palihog sa pagdoos tubangan sa pag-close atong panimbahon pinagis pagampo to bless our offerings and even pray for safety sa itong pagmamauli. Magampo ta. Dalaygon nga Dios nga magkagagahom sa tanan, nga takos kasaligan, simbahon, takos alagaron, takos sab nga kahadlukan. Daghang kaayong salamat sa imong pagtugot nga kami makatapos niining panimbahon sa katapusang Domingo sa tuig 2024. Salamat sa paghatag kusog nga makapadayon mi nining mga oras na nakaabot pa mi. Salamat sa mga mensahe ug salamat sa kagayunan nga makauli sa tithes and offering imong mga kaanakan. Bless Lord nga kini makahatag og kalambuan sa imong buluhaton nga mapakaila pa ang mensahe nimo dinhi sa tibuok, malabuyok ug sa uban pang mga lugar Ginoo. We pray for safety sa mga kaigsuonan nga magapamauli karon ihatod sila nga safe and sound Ginoo. Dinhi imong giampo salamatan balik namo pasidungog paghimaya pagdahig kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Maayong gabi na itong tanan. We are dismissed.